sa ating lahat. Kamusta? Handa na ba kayo sa ating aralin? Edukasyon sa Pagpapakatao 9, Module 13, ang panlipunang dimensyon ng paggawa at ang kabutihang naidudulot nito. Ikalimang linggo, unang araw. Mga inaasahan. Matapos mong aralin ang module na ito, ikaw ay inaasahang nakabubuo ng synthesis tungkol sa kabutihang naidudulot ng paggawa gamit ang panayam sa mga manggagawang kumakatawan sa taong nangangailangan o marginalized na nasa iba't ibang kurso o trabahong teknikal vocational. Ipapaliwanag kung ano ang panlipon ng dimensyon ng paggawa ng tao. Nakikilala ang kahalagahan ng paggawa at mabuting naidudulot nito. Paunang pagsulok. Basahin mabuti ang pamusap at unawain ang mga tanong. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Una, alin ang nagpapakita ng may kahusayan sa paggawa? A. Paggawa ng mabilisan. B. Paggawa ng may hinihintay na reward. C. Paggawa ng may pagpaplano. D. Paggawa ng may kaayusan at may kalidad. Ang sagot, D. Paggawa ng may kaayusan at may kalidad. Alin ang hindi nagpapakita ng may kahusayan sa paggawa? A. Maganda at maayos. B. Mabilisan at madaling masira. C. May pagpaplano. D. May kalidad. Ang sagot, D. May kalidad. Pangatlo, alin ang hindi nagpapakita ng panlipunang dimensyon ng paggawa? A. Ang paggawa ay paggawa para sa kapwa at kasama ang kapwa. B. Ang paggawa ay paggawa ng isang bagay para sa iba. C. Ang paggawa ay paggawa upang mabuhay ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. D. Ang paggawa ang nagbubukas para sa pagpapalitan, ugnayan, at pakikisangkot sa ating kapwa. At ang sagot, C. Ang paggawa ay paggawa upang mabuhay ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Pang-apat, ano ang kabutihang naidudulot ng paggawa? A. Magkakaroon ng maraming kaibigan. B. Aangat sa kahirapan. C. Mabibiyayaan ng maraming bagay. At D. Lahat ng nabanggit. D. Lahat ng nabanggit. Pang-lima, ano ang hindi dapat pairalin ng isang manggagawa sa paggawa? A. Gumagawa upang mabuhay lamang. B. Ginagawa ang tungkulin ng walang reklamo. C. Gumagawa ng naaayon sa tamang oras. At D. Gumagawa ng may pagpapahalaga at pagmamalasakit. Ang sagot, A. Gumagawa upang mabuhay lamang. Sino-sino sa inyo ang nakalimang puntos? Magagaling! At para naman sa hindi nakakuha ng tamang sagot, huwag mag-alala. Okay lang yan. At pag-aaralan pa rin natin ang mga aralin ito. Aral, dugtungan ang mga pangungusap. Sa pamamagitan ng paggawa, nakakamit ng mga tao ang mga
sumusunod. Una, nakakayanan niyang suportahan ang kanyang mga 5 segundo. Ang sagot, pangangailangan. Pangalawa, napagyayaman ang kanyang sagot ay pagkamalikhain. Pangatlo, nagiging kabahagi siya sa paggawa tungo sa kaganapan sa sarili at ng patlang. Pang-apat, natatataas ang tiwala sa patlang. 5, nabibigyan dangal ang kanyang patlang. Pang-anim, nagagampanan niya ang kanyang tungkulin sa patlang. 10 segundo. Ngayon, sagutan natin sa pangatlo. Ang sagot ay kapwa. Pang-apat, sarili. Pang-5, pagkatao. At pang-6, Diyos. Magagaling. Ngayon sa ating aralin, Module 13, ang panlipunong dimensyon ng paggawa at ang kabutihang na itutulot nito. Balikan natin ang ibig sabihin ng paggawa. Ito ay isang gawain ng tao na nangangailangan ng orihinalidad, pagkukusa at pagkamalikhain sa produkto nito. Material man o hindi, ay magbubunga ng pagbabago sa anumang bagay. Ibig sabihin, kung ikaw ay gagawa ng isang bagay, kalakip nito ang masusing pagpaplano. Magsisimula ka sa isang kaisipang gagawin ko ito dahil may maganda at mabuting may dudulot ito. Hindi lang sa akin, pati na rin sa aking kapwa at sa nakararami. Simulan natin sa sinasabi ng mga taga-Kolosas 3:23. Ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Paano mo sisimulan ang isang bagay at paano mo ito gagawin? Sa isang tao ang minsan nagrereklamo, lalo na kung sa pakiramdam niya na siya ay naaabuso at naiisahan ng kanyang kapwa o kamanggagawa. Ngunit, kung paiiralin ang mga katagang ito, isa sa isip at isa sa puso, magiging gabay natin ito sa paggawa ng may dignidad. Ilan kaya sa inyo ang gumagawa ng may paggawa ng walang reklamo at ilan din naman ang laging nagrereklamo at nagbibilang ng kanyang ginagawa. Ilan kaya sa kabataang tulad mo ang may motibasyon na paglilingkuran ko ang aking bayan at sa pagpili ng trabaho o profesyon sa hinaharap, ano ang isinasaalang-alang mo? Isinasaalang-alang mo ba ang talagang gusto o nais mo para sa kabutihang maidudulot nito sa iba, sa pamilya, paaralan at lipunan? Ngayon pa lang, ihanda ang sarili sa pagpasok mo sa industriya ng paggawa na kung saan matutulungan ang iyong sarili, kapwa, pamilya at lipunan. Ano nga ba ang panlipunang dimensyon ng paggawa? Ang paggawa ay mayroon din panlipunang dimensyon. Ang gawain ng tao ay likas na nakaugnay sa gawain ng kanyang kapwa. Ang paggawa ay paggawa para sa kapwa at kasama ang kapwa. Ito ay paggawa ng isang bagay para sa iba.
Ang bunga ng ating paggawa ay para sa kapakinabangan ng mas marami, nagbubukas para sa pagpapalitan, ugnayan at pakikisangkot sa ating kapwa. Ang panlipunang kalikasan ng paggawa ay tunay na tataya sa paggawa. Ito ay dahil hindi magbubunga ang pagsisikap ng tao kung wala ang kanyang kapwa, kung walang mga pamantayang pangkaayusan ng lipunan na naglalagay ng limitasyon sa paggawa at sa manggagawa. Kung hindi magkaugnay ang mga hanapbuhay na umaasa sa isa't isa o interdependent at hindi nagtutulungan ng lahat upang gawing ganap ang bawat isa at ang pinakamakahalaga, hanggat hindi magkakaisa ang isip, materyal na bagay at paggawa upang sila ay maging buo. Mahalaga ang pagkakaisa o parang iisang taong kumikilos ang lahat na naibabahagi ang pag-asa, paghihirap, pangarap, kaligayahan at nagpapabuklod ang loob, isip at puso ng lahat ng tao habang gumagawa. Sa pagkakataong ganito, makakamit ang tunay na pagkakapatiran, ang tunay na layunin ng paggawa. Ang tunay na halaga ng tao ay nakabatay sa kung paano niya pinagsisikapang hubugin ang pagkatao tungo sa kabutihan. Hindi ito nakabatay sa kung anumang pag-aari o yaman. Mahalagang iyong tandaan na ang paggawa ay higit pa sa pagkikita ng salapi. Ang pinakamataas na layunin ng paggawa ay ang pagkamit ng kaganapan ng tao. Ngayong nasa kalagitnaan ng pandemya, may mga individual na nagtulong-tulong sa pagbuo ng isang programa. Isa na rito ay ang malasakit sa pamilya. Isang pangkat na kung saan ang layunin ay maabot at matulungan ang mga nangangailangan o marginalized. Ito ay binubuo ng bawat individual tulad ng negosyante, profesional, manggagawa ng simbahan at iba pang manggagawa na kung saan nagtutulong-tulong upang maabot ang bawat pamilya na nangangailangan sa panahon na sila ay nawala ng trabaho, mga taong nasa kalye, walang sariling tahanan o street dwellers, at maging ang mga OFW o Overseas Filipino Workers sa panahon na sila ay naka-quarantine, maging sila ay ang kanilang mga pamilya ay nakaranas ng discrimination, lalo na ang mga nagpositive sa COVID-19 at naging ang mga frontliners ay nakatanggap at nabiyayaan ng tulong mula sa kanila. Namahagi ng mga pagkain at grocery packs, nalagyan ng payo o counseling, pinagdasal at pinalakas ang loob ng bawat isa na lumaban sa buhay. Hanggang ngayon, nagpapatuloy sila sa paglilingkod at pagtulong sa iba't ibang lugar. Kahit sa panahon ng pandemya, hindi sila nagdalawang isip na gawin ang pagtulong ito. Isa lang sila sa maraming tumutulong sa ating mga kababayan. Pangalawa ay ang iba't ibang pangkat o grupo ng Lions Club sa bawat lungsod. Isa na dito ang Pasig Lions Club na handa rin tumulong sa nangangailangan. Ang kanilang paggawa at paglilingkod ay hindi matatawaran noon pa man hanggang ngayon kahit wala pang pandemya. Tinutulungan nila ang mga nangangailangan o marginalized. Inuuna nilang tulungan ang mga kababayan natin na talaga namang walang kakayahan. Naghahatid ng mga tulong na medikal, material at marami pang iba. Hindi lang sila sa lungsod ng Pasig tumutulong, kundi sa iba't ibang lugar ng bansa. Makikita natin ang kanilang dedikasyon at kasiyahan sa kanilang mga mukha sa tuwing tumutulong at gumagawa ng bukal sa kanilang mga puso. Tunay na napakasarap naman talagang tumulong, lalo na sa mga nangangailangan. Naranasan mo naman tumulong? Ano ang iyong pakiramdam nung ikaw ay nakatulong sa iyong kapwa? Ano ang kabutihan na idulot nito sa iyo? Tiyak na may epekto sa atin ang pagtulong at paggawa na ating iniaabot sa kapwa. Mabibiyayaan ka sa ginawa mong kabutihan at mas maraming tao ang magiging malapit sa iyo at magtitiwala. Ang tiwala ay napaka-importante. Nagkakaroon ng koneksyon sa kapwa, nagiging produktibo, at kakaramdam ng importansya at
nagkakaroon ng layunin at ano kaya ang may tutulong o may babahagi mo sa ating kapwa, pamilya at lipunan? Sabi sa Marcos 9:41, tandaan ninyo ang sinumang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo tagasunod ay tiyak na tatanggap ng gantimpala. Ngunit sinabi rin sa Mateo 6:6, mag-ingat kayo na huwag gawing pakitang tao lamang ang inyong pamamahagi sa mga habag-habag. Kung magkagayon, hindi kayo tatanggap ng gantimpala sa inyong Ama sa langit. At sinabi sa Kawikaan 10:16, ang gantimpala ng matuwid ay maganda at mahabang buhay, ngunit ang gantimpala ng masama ay kaparusahan. Maaari mong maitanong sa iyong sarili, paano nga ba hindi naman ako pwedeng lumabas dahil may pandemya? Maaari kang mag-isip kung anong pwedeng gawin. Sa paglalahat, ilagay ang tamang pangungusap sa mga bilog kung ito ay pumapatungkol sa panlipunang dimensyon ng paggawa at sa kahon kung ito naman ay kabutihang nagdudulot ng paggawa. Una, ang bunga ng ating paggawa ay para sa kapakinabangan ng mas marami. Nagbubukas para sa pagpapalitan, ugnayan at pakikisangkop sa ating kapwa. Nagkakaroon ng koneksyon sa kapwa, nakakaramdam ng importansya at galing, nagiging produktibo, nagkakaroon ng layunin at kabuluhan sa buhay, paggawa ng isang bagay para sa iba. Nagkakaroon ng koneksyon sa kapwa, nakakaramdam ng importansya at galing, nagiging produktibo, at sa mga kahon, ang bunga ng ating paggawa ay para sa kapakinabangan ng mas marami. Nagbubukas para sa pagpapalitan, ugnayan, pakikisangkot sa ating kapwa, nagkakaroon ng layunin at kabuluhan sa buhay, at panghuli paggawa ng isang bagay para sa iba. At sa ating pagpapahalaga, sagutin ang mga sumusunod na tanong 3 hanggang 5 pangungusap. May pagkakataon o karanasan ka ba na ikaw ay nakatulong sa iyong kapwa? Ano-ano ito at paano mo ito ginawa? Pangalawa, bakit mahalaga ang paggawa at pagtulong sa tao o kapwa? Ano-ano ang mga mabubuti na idudulot nito sa ating pagkatao? Dito nagtatapos ang ating aralin, ang panlipunang dimensyon ng paggawa at ang kabutihang na idudulot nito. Maraming salamat!